At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pangalawang kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang My Fairy Kasambahay, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Hindi pinayagan si Lucring na mag-day off dahil dumating ang mga kaibigan ni Lisa na palautos. Kaya naidi si Lucring sa kanyang alaga. At nasabi niya na dapat na magpalit sila ng kalagayan at pinagbigyan ng fairy ang hiling niya. At alam mo ba na tinutupad ko ang mga birthday wish ng mga deserving na mga kasambahay? Deserving? Oo, mga mabait, masipag, at mahaba ang pasensya sa mga among hindi ka nais-nais ang kanilang pag-uugali na tulad mo. Ano? Birthday wish? Teka, ibig mo bang sabihin, winis ito ni Lucring na magkapalit kaming dalawa ng buhay for life? Grabe ka naman. For life talaga. Ang gusto lang naman ni Lucring na mangyari, magkapalit kayo ng sitwasyon. Nang sa ganon, maranasan mo rin ang ginagawa mo sa kanya. Di ko naman kasalanan yun. Ako ang amo niya at utusan lang siya. O, yun ang trabaho niya. Di ko problema yun. Oo. Problema mo daninto. Ibalik mo na sa dati para ma-realize ni Lola na akong apo niya. Alam mo, wala akong magagawa sa pagiging hysterical mo. Pero, alam mo, pag tinanggap mo ang sitwasyon at natuto ka sa leksyon at tanggapin mo ang misyon, babalik ka sa dating buhay mo. Anong mission na naman yan? Kailangan magbago ka at siguraduhin mo na hindi ka fired. Ano kaya kung maging kasambay ka rin para bumalik ang buhay mo? Lola, ma'am pala? Bakit nandito ka pa? Hindi ba't sinisanti na kita? Lola, ma'am pala. Kasi naman po, wala na po akong mapupuntahan. Pasensya na po kayo. At pasensya na po sa nangyari kanina. Bueno, ang apo ko ang magdidesisyon kung sisanti ka o hindi. Lola, parang hindi siya sincere eh. Sincere po ako. Sincere. Ay, wala kasi akong mapupuntahan kundi dito lang po. Ay, Lola, parang nagdadrama lang yan eh. Parang naka-script. Tingnan mo, Lola, parang gusto niya akong awayin. O, tingnan mo, Lola. Nako, di po Lola. Ay, ma'am pala, di po totoo yun. Gusto ko lang magkaroon ng trabaho. Bigyan niyo po ako ng chance. Dito lang talaga. Wala akong mapupuntahan eh. Parang ako na ninyo, ma'am. At isa pa, malinaw na sa akin ang lahat. Okay? Mabuti naman at malinaw na sa'yo. O ano, apo? Ano sa tingin mo? Alam mo, Lola, parang nakakaawa siya eh. Ano kaya kung bigyan uli natin siya ng isa pang chance? Ay, salamat. Sige. Mabuti na lang at mabait itong apo ko. Sige. Bibigyan kita ng isa pang chance. Salamat po. Ay, sige na.
Magbihis ka na at marami pang trabaho sa bahay na ito. Talaga naman. Feel na feel mo talaga, ha, Dukring? Ayoko. Ayoko na magsuot ng damit ng kasambahay. Oh, talaga. Ayoko magsuot nito. Ayoko. Bakit? Hindi ko alam na ganito ang mangyayari. Itong kapalaran ko naman. Kakainis talaga. Nakakainis. Bakit ako nagkaganito? Bakit? Oh, Apo, ano ang desisyon mo? Lola, mukhang kawawa siya eh. Kaya, bigyan natin siya ng isa pang chance. At kung hindi siya makikinig sa atin, then she'll fire. Okay, mag-i-stay siya dito. Tingnan ko nga kung makakatiis kang maldita ka. Ngayon, tingnan ko kung mararanasan mo rin ang naranasan ko. Bakit? May reklamo ka? Ayoko nga. Ayoko magsuot niyan. Hindi ako marunong. Ano ba? Ang tagal mo namang magbihis. Naiinip na ako. Ayoko. As in, ayoko. Ganon. Talagang ayaw mo, ha? Teka. Ay! Ayoko! Ay! Tanggalin mo ito! Ano ba? Kalma ka lang. Huwag kang OA. O ano? Ayaw mo? O gusto mo? Miss? Nandyan pa ba si Madam? Ha? Kayo na naman? Ano na naman ang kailangan nyo sa lola ko? Lola mo? Oo, bakit? Lisa, papasukin mo siya. Kanina ko pa siya hinihintay. Halika, pasok ka. Opo, Madam. Tingnan mo, dami mong tanong. Papasok na ako. Wala akong tiwala sa pagmumukha ng lalaking yun Parang mamukhang manluloko. Oh, maupo ka. Ayun, Salamat, ang ungas. Parang binobola naman nila ang lola ko. Ano kayang pinag-uusapan nila? Anong ginagawa mo dyan? At naninilip ka? Ay, kabayo! Ay, ano ka ba? Basta ka na lang sumusulpot! Mukhang hindi maganda ang mukha mo, Kasi pa naman, kapag pumuntang lalaking yan, parang wala akong tiwala. Parang niloloko lang nila ang lola ko. Ba't kaya? Ba't nagtatanong ako sa iyo? Sa lola ko, di niya sinasabi kung anong pakay nila. Apo! Lola, bakit po? Apo! Lola? Ano po yon? Bakit po, Lola? Nalulungkot ako. Paakap nga, Apo. Oh, Lola? May problema po ba? Nakakainis talaga. Dapat ako ang niyayagap ni Lola. Di ikaw na babae ka. Nakakainis talaga. Lola,
Ito si Lisa ang tunay mong apo, hindi si Lukring. Apo, di ba, maging maganda naman ang buhay mo, di ba? Naging masaya ka. At lahat ng gusto mo na ibibigay ko dahil mahal na mahal kita. At anak ka ng anak ko. Mahal na mahal ka ng lola mo. Lagi mong tatandaan yan, ha, Apo? Alam ko po yun, Lola. Kaya magpahinga na po kayo sa silid nyo. Alam ko po, napagod kayo. Kaya halika na, Lola. Kung ano man yung naisip ninyo. Ang apo ko talaga. Naku, ang kayas talaga. Lolo ko yan, lolo ko yan. Oh. Ano ngayon? Kainis ka talaga. Oh, arte ka pa. Magbago ka muna. Apo, halika na. Ano pang ginagawa mo dyan? Opo, andyan na po, Lola. Magpakabait ka na kasi para bumalik ka na sa dati. I miss you, Lola. Magbabago na ako. Gagalingan ko na po para bumalik na ang dati na ako ang maging apo mo. Nakaka-touch naman. Ay, oh, ouch! Ouch! No! Natulas! Di ka kasi nag-iingat eh. Alam mo, very good ka. Ang kintab-kintab ng sahig, ang linis-linis ng bahay. Very good ka palang maglinis. Ang kintab, ang linis-linis. Walang alikabok. Ginagalingan ko kasi talaga. Okay na ba, Miss Fairy? Pasado na ba? Alam ko na maglinis. Di ba ang kintab? Pasado na. At malapit mo nang makuha ang tagumpay. Talaga, my Fairy? So, ang ibig sabihin niyan, bukas paggising ko, magiging okay na ang lahat. Magiging apo ako ulit ni Lola. Malapit na. Huwag kang mainip. Pero kailangan na may magawa kang kabutihan kay Lukring. Yung nakakaiyak sa kanya. Ha? Ano yun? Sampalin ko? Sa bunutan? Rislingin ko siya para maiyak siya? Tangek! Iyak ng kaligayahan. Hindi iyak yung nasasaktan. Ikaw talaga, ang dami mong alam. Dapat maiyak siya sa sobrang kaligayahan. Hindi yung iyak na nasasaktan. Lukring, anong gusto mong regalo para sa birthday mo? Salamat na lang. Huwag na. Sige na, mamili ka na ng mga bag ko. Mamili ka lang kung anong gusto mo. Kung ano ang magpapaligaya sa'yo. Ito na lang, kasi ang last na pagsubok sa akin. Sige na, para makabalik na ako sa dati. Sige na, Lukring. Ito. Mahal ito. Ayan. Ito. Mamili ka dyan. Madami akong bag. Piliin mo yung gusto mo. Ayoko nga eh. Siguro, mas mabuti pa na itago mo na yan. Alam mo, mas gusto ko yung nasa puso mo ang pagbibigay sa akin. Hindi yung napipilitan ka lang. Ha? Ano ka ba naman, Lukring? Siguro, nagugustuhan mo na yung buhay ko. Kaya, pinapahirapan mo ako ngayon. Kaya, ayaw mo nang bumalik ako sa dati. Hanggang ngayon pa ba, Lisa, ganyan ka pa rin? Wala ka pa rin natututunan? Di mo rin ba alam ang halaga ng kasambahay? Ay, nako. Oh, hayan Lisa. Wala akong magagawa. Ikaw kasi. Lola? Ma'am?
Ano yon? Okay lang po ba sa inyo? Kasi po, nakikita ko na ilang araw na kayong nagkakaganyan. May problema ba kayo? Ganito talaga ako pag tumatanda. Maraming iniisip. Pwede ho bang maupo at makipagkwentuhan sa inyo kahit konti? Alam mo, iniintindi ko ang aking apo. Ang hirap niyang pagsabihan. Hindi ko alam kung magbabago pa siya. At nakasanayan ko na ang kanyang pag-uugali. Di kasi kaay-ay ang kanyang pag-uugali. Kasalanan ko rin dahil napalaki ko siya ng sobra ang aking pagmamahal. Ini-spoil ko siya. Ay, ma'am, kasi pag kawaw naman po siya kung maiiwan nyo. Kawaw siya kasi wala po siyang nanay, walang tatay. Kayo na lang ang pamilya niya. Yung tatay niya, nasaan po siya? Na-aksidente ang tatay niya. Yung nanay niya po. Ewan, hindi ko na siya nakilala. Basta na lang inaabando na niya ang apo ko. Iniwan niya ang aking apo at ayoko na siyang pag-usapan pa. Ako na. Ayos lang naman ako eh. Naiinip kasi ako pag walang ginagawa. Kaya ko naman ang lahat ng ito eh, nang hindi pa tayo nagkakapalit eh. Pwedeng magtanong? Ano yun? May pamilya ka ba? Oo naman. At bakit mo na itanong? Alam mo, may nanay pa ako at may 2 akong anak. Ha? Anak? Asan sila ngayon? Nasa probinsya. Lukring, bilang ina, kayang bang talikuran ang mga anak mo? Talikurang paano? Yung di mo na sila nakita, di mo na binalikan. Kaya nga di ko kasamang mga anak ko eh, dahil sa trabaho. Sagot ko na ba ang tanong mo na kayang iwanan ng ina ang mga anak? Pero sa tanong mo, walang ina na masaya sa ganun. Alam mo, kung may iba pang paraan, bakit ko iiwanan ang mga anak ko? Di ko talaga sila iiwanan. Uy, natulala ka na dyan. Uy, ano ba? Ha? Wala. Natanong ko lang. Ganon? Tatanong-tanong ka tapos wala lang? Ano ba yan? Juan, kasi may mga di ko maintindihan at gusto kong malaman. May naikwento sa akin kasi si Lola na iniwan daw ako ng nanay ko noong sanggol pa ako. At di na niya ako binalikan. Baka may dahilan naman. Bakit ka ba nila iniwan? Kasi sabi ni Lola, iniwan ako ng nanay ko na walang balikan. Naisip ko kung may problema ba sa akin o may kulang ba sa akin para ako iiwan. O talagang di ako minanang nanay ko. Kaya di lang niya ako binalikan sa lola ko. Ano ang gagawin ni Lisa kung matuklasan niya ang kanyang pagkatao at ang kanyang ina? Magiliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang May Peri Kasambahay dito sa ating dulang mga kwento
ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnula, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert Di Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert Di Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.